So ayan nga guys, habang papauwi akong galing sa aking induction para sa panibago kong kontrata sa work ko. Kaya naisipan ko na lang mag-video kasi napansin ko sa paligid na parang ang ganda niya tingnan at ang linis. Tapos disiplinado yung mga tao, kaya naman walang ka-traffic. Kaya dahil malayo pa ang aking lalakbayin, eto binivideo ko na lang yung dinadaanan kong mga place dito. At susunduin ko pa rin ang aking anak din sa aking kapatid sa Takanini. So eto binivideo ko na lang. At ayan nga guys, talagang ibang-iba naman talaga siya sa Pinas. Kasi dito talagang disiplinado talaga yung mga tao. Hindi sila basta-basta kagaya sa Pinas na singit ng singit yung mga driver dito. May disiplina talaga sila. Talagang sinusunod nila yung batas. Kaya naman walang ka-traffic. Ito yung kagandahan talaga dito. Tapos, sa kalsada wala kang makita mga pakalat-kalat. Walang basura, mga ganun. Kaya talaga naman maa-amaze ka talaga sa lugar na to. Ang ganda, tahimik. Kagaya nga ng sabi ng iba, wala mga marites, wala mga chismosa, wala mga pakialamera. Ang tahimik ng buhay dito, so ano pa ba maayawan mo? Siyempre dito ka na sa New Zealand. Hindi naman sa sinisiraan ko ang Pinas ha. Kasi syempre masarap pa rin tumira sa ating bansang sinilangan. Iba pa rin ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kasi talagang yun yung nakasanayan mo dun ka lumaki. Pero kung ikumpara mo kasi yung environment, talaga namang mas gugustuhin mo talaga yung lugar na kung saan malinis, tahimik, disiplinado. Syempre, mas gugustuhin mo talaga yung ganong lugar. Diyan kasi sa Pinas, talaga namang lahat andyan na. Pero kahit ganun pa man, nakakanis talaga kasi yan yung nakanisnan mo eh. Yan yung nakasanayan mo eh. Diyan ka lumaki. Kaya talagang ibang-iba pa rin. Tsaka yung masaya, lalo pagdating ng mga event kagaya ng mga Christmas, New Year, may mga birthday. Ibang-iba pa rin talaga kung ikumpara mo dito. Kasi dito, yung mga sanday ng mga birthday, mga Pasko, Christmas, New Year, boring nga lang talaga siya. Talaga namang ibang-iba talaga siya kumpara sa Pinas. Kasi sa Pinas, kahit ganun yung mga tao na hindi naman ganun kadisiplinado yung lahat. Hindi naman sa nilahat ko, pero meron lang talaga kasing ilan na hindi nasunod sa batas. So, kumbaga, kahit ganun man yung ibang tao, mamimiss mo pa rin pagdating sa mga event kasi ibang-iba talaga sa Philippines. Ibang-iba talaga siya kasi andun yung saya. Dahil pagdating sa birthdayhan, andun lahat ng kapitbahay mo, yung nagtutulungan sa paghahanda. Tapos, basta ang saya-saya. Bongga. Kasi lahat ng friends, mga kapitbahay, lahat andun. Dito, pag nag-invite ka, hindi pa sigurado kung sisipot. Tas konti lang yung mga kilala mong mga Pinoy, hindi kagaya dyan sa Pinas. Ganun din kapag December, New Year, hindi rin dito uso yung paghahanda. Pag Pasko, pag New Year, hindi uso. So parang ibang-iba pa rin yung saya sa Pinas. Kaya hanap-hanapin mo pa rin. So ayan lang ang nasa-share ko. Kaya talaga naman mas gugustuhin mo pa rin na sa Pilipinas maghanda, mag-Pasko, mag-birthday, mag-New Year. Kasi lang syempre case to case basis pa rin yan kasi lalo kapag may work ka, hindi mo talaga masasabing kasi syempre mahal din yung na expenses nun. Maliban na lang kung mayaman ka talaga, may sarili kang negosyo, pa-travel ka na lang. So, ang saya-saya pagka ganun. Pero dahil hindi tayo pinanganak na mayaman, at namamasukan lang din tayo. So, syempre, meron talagang schedule, mag-iipon ka, at kung kailan ka uwi. Ganon. At kung napapansin nyo nga guys, walang masyadong naglalakad dito, diba?
Wala kayo masyadong nakikita mga tao na naglalakad sa paligid. Kasi guys, karamihan dito, halos lahat ng tao dito may mga sasakyan. Kanya-kanya mga sasakyan. Kasi yung mga sasakyan dito mura kumpara dyan sa Pinas. Dyan sa atin sa Pinas, pag wala kang pera, pag wala kang sapat na kita, hindi ka makakabili ng sasakyan. Dito may trabaho ka lang, pwede ka nang kumuha ng sasakyan. May panghulog ka lang, pwede ka nang kumuha ng sasakyan, hindi sila na nagkahigpit. Di ka dahil dyan sa Pinas, merong limit. Merong talagang kailangan ganito yung kita mo bago ka makakuha ng sasakyan, ganoon. Dito wala. Sa mga gadgets, mga anak, talagang mura naman talaga dito. At saka pag may work ka, kayang-kaya mo talaga yung mga bilhin dito. Pero kung ikumpara mo naman yung mga presyo sa Pinas, talaga naman mahal din. Kaya ang ginagawa namin dito, huwag mag-compare ng price. Kasi pag nag-compare ka, wala talaga mangyayari sa'yo. Kasi kaya malaki nga ang sahod dito, pero yung cost of living din dito, malaki din. Kumbaga parang ganun lang din sa Pinas. Maliit yung sahod dyan, pero yung bilihin hindi rin ganun kamahal. So yan lang. Kailangan lang talaga tamang disiplina sa sarili para makaipon at nang makauwi sa Pinas. Makapag-enjoy, makapag-relax. Kasi dyan lang naman kami sa Pinas makakapag-relax eh. Pag nandito kasi kami, pulos kami trabaho. Pag-uwi sa bahay, trabaho pa rin. Tapos may iga matulog ka lang saglit, pasok na naman. Kumbaga, pagdating ng weekend, yun lang yung time na makakapag-relax kami. Buti na nga lang, kasama namin yung mga family namin dito. Parang yun na lang yung katandahan. Kasi pagkasama mo yung family, walang homesick. Magkakasama kami dito. Tapos, lalo na andito pa yung anak namin. Siya yung pinagbabalihan namin ng pagod. Kaya kahit paano, nakakawala ng pagod. Pagdating mo sa trabaho na andyan yung anak mo, may ikikis ka pag uwi mo, ganon. May kakulitan ka pag uwi mo. Yan na lang yung pinaka-bonus namin na pag uwi galing sa work, pagod na pagod ka. Kailangan nung magpahinga. Parang siya na lang yung comfort namin yung aming anak. So, yan nga. Sa mga nagsasabi dyan na masarap ng buhay namin dito sa abroad, Diyos ko po, hindi niyo po alam yung hirap. Hindi niyo po alam yung mga dinadanas namin. Talagang, kung alam niyo lang, sa Pinas lang po kami nakakapag-relax, nakakapag-enjoy. Tuwing nagbabakasyon lang kami. At kung talagang minalas ka pa at hindi ka pa dapat nakakapag-ipon kasi sa dami rin ng gastusin. Talagang hindi ka pa rin makapagbakasyon kasi hindi ka naman pwedeng magbakasyon sa Pinas ng pera mo ay 100k, 200k, hindi basta-basta. Kasi pamasahe pa lang dito, apakalakay na balikan. Kulang ang 100,000 mo, pamasahe pa lang yan. Kaya kailangan talaga meron kang 500,000 pataas bago ka makapagbakasyon sa Pinas. Ganon kalupit. Kaya todo kayan talaga ang mga Pinay dito sa New Zealand. Nakakala niyo lang masarap ang buhay namin dito. Hindi po. Todo kayan po kami dito para lang makakain, makabayad ng mga bills, makaipon ng pangawi sa Pinas. Ganyan po ang buhay namin dito. Sabang, kumbaga, mahirap naman, mahirap man po, pero, kumbaga, masaya lang. Kasi, kasama kami dito. Tapos, maganda yung lugar. Tahimik. Yun. Doon na lang kami bumabawi. Tapos, pagdating ng weekend, mandag naman with family. Yun lang yung kasiyahan namin pagdating ng weekend. Yung mga kasama namin yung family, mga anak na yun. Kaya sana naman, yung mga nasa Pinas, pag naghiram at hindi mapahiram agad basta, huwag naman sana tayong magtampo. Kasi hindi naman po kami tumatay ng pera dito.
Pinaghihirapan din po namin yan. Nagsisikap din po kami para lang kumita. Hindi po kami namumulot ng pera dito. Siyan lang, malapit na po ako sa bahay ng aking kapatid para nakuha na po ng aking anak.